Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang energy mo gamit itong angel number at mystical cards. Mamaya naman ay gamit ang tarot cards, aalamin natin kung ano ang feelings mo, feelings ng person mo, at saka kung ano ang patungkol sa relasyon nyo. Kukuha din ako ng additional cards at charms. Isang angel number lang ang kailangan natin. Six, 6. Warning of negative thinking, need to refocus, return to purpose. Mas lawakan mo yung pananaw mo sa buhay at saka kaalaman kaysa sa mag-focus ka sa mga bagay na nagpapadelay lang sa sitwasyon mo, mga bagay na hindi mo gusto or feeling mo na walang nagiging magandang resulta. At saka pangalagaan mo yung isip mo, katawan mo at saka emosyon. Kaya binibigyan ka ng warning ng angel number mo. Huwag ka ring madismaya kung meron kang plano pero hindi nangyari. Kasi meron pang mas magandang plano sa susunod na kabanata ng buhay mo. Ito naman yung energy na ipinapakita ng mystical cards para sa mga Cancerians. Ang paghihirap na tinutukoy sa mga cards na ito ay yung gender issue. At ang ilan pa ay yung health issue naman patungkol sa mga babae. Nahirap ang ilan sa inyo na magkaroon ng baby. Ang ilan naman meron kayong maling desisyon sa nakaraan kaya yung situation nyo ay mahirap ngayon. At saka merong person or couple na pareho kayo nagpupursige ng person mo pero hindi sumasapat yung kita nyo. Pero ito yung panahon na kailangan nyo matutunan ng person mo yung nangyayaring krisis sa buhay nyo. May kita naman na ipinapakita tong mga cards mo. Pero yung bang hindi sumasapat. At saka yung kahirapan, nasa kaisipan mo lang yan. Kasi lahat naman tayo binigyan ng Diyos ng potensyal. Nasa pamamaraan mo ito kung paano mo gagamitin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin muna natin kung ano yung feelings mo. Pero pwede rin kayo magkabaliktad ng person mo, ng cards. Kasi connected kayo sa isa't isa. The Star, 9 of Cups, the Chariot. Itong mga cards mo pinapakita na nagiging mahinahon ka na sa sitwasyon at saka nag-iiba na rin yung mga pananaw mo, nagiging positibo na. At ito yung naging daan para maging happy ka, matagumpay, at saka yung unti-unting nagkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Minsan wala ka sa mood, pero unti-unti nakokontrol mo na ito yung emosyon mo. Kaya sa relasyon mo, sa career o negosyo, nalalagpasan mo kung ano man yung mga hadlang na dumarating sa buhay mo. Sa career, dahil matagal ka na rin sa trabaho mo, mahalaga ka.
Sa negosyo, dahil sa marami kang ideas at saka matagal ka na rin nagpapatakbo ng negosyo mo, na isi-share mo na sa kapwa mo kung ano man yung mga naging kaalaman mo. At ang paalala ng mga cards, lalo na kung ang trabaho mo nasa dagat o kaya umaakyat ka sa mataas na lugar or nagda-drive ka, yung medyo delikado yung trabaho mo. Mag-ingat sa aksidente, lalo na't ang ilan sa inyo inaabot ka na ng dilim o kaya ay nasa malayong lugar ka or ibang bansa. Para sa ilang single, meron person na nagkakagusto sa iyo na interesado malaman kung anong katangian meron ka. At sisikapin ng person na ito na maging close sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, itong tatlong cards ay very positive na magkakaroon kayo ng mas maraming komunikasyon ng person mo at saka mga plano. The Magician, Knight of Swords, Queen of Swords. Ito naman yung cards ng person mo. Itong person mo naman ay palaban sa buhay at saka mabilis din siya mag-isip kung paano magiging maayos yung relasyon nyo or yung maging maayos yung pamumuhay. Ano man ang gender ng person mo, may nasasabi ka sa kanya na dinaramdam niya. Kaya kung mapapansin mo, nasasagot ka niya ng pabalang kasi nasasaktan siya. May ilan sa inyo sa financial na meron kang financial na hawak na gusto mong palawakin. Kumbaga gusto mong magkaroon ng maliit na negosyo. At magiging successful ito kasi mamamanage mo siya ng tama kaya yung kita nadaragdagan. At saka makakakuha ka rin ng idea sa ibang tao, online, or sa kaibigan na para mas mapabuti mo pa yung negosyo mo o kaya career na para lumaki yung kita mo. Para sa ilang single, yung potential person ay malapit lang. Pwedeng katrabaho mo or schoolmate, kapitbahay or ipinakilala. Hindi pa siya magpo-propose tungkol sa feelings niya sa iyo. Basta mararamdaman mo na lang na nagiging close na kayo. At hindi pa man kayo nagsisimula na makilala ang isa't isa, meron ng person na sisira nito. Pero hindi mo kailangan mag-worry kasi yung person sure sa kung ano yung nasa isip niya at saka nararamdaman. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, mas lalo kayong magiging close ng person mo. Gusto niya lagi kang katabi or kayakap. Kumbaga, kahit na bago pa lang yung relasyon nyo or matagal na, nandun pa rin yung excitement. At ang advice ng mga cards, mas bigyan mo ng atensyon yung relasyon nyo ng person mo kaysa sa kung ano yung sinasabi ng iba. Kasi base sa mga cards, hindi yung ibang tao ang tuloy ang makakasira sa relasyon nyo, kundi yung bigla ang desisyon at saka hindi sapat or hindi naunawaan yung sitwasyon. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Alam ng person mo na pareho kayong sumobra sa mga nasabi or nagawa sa relasyon nyo.
Pero kahit anuman ang nangyari sa relasyon nyo ng person mo ay sinikap ng person mo na magkaroon ng healing. At kapag nakikita niya yung mga kakilala nyo, ay napag-uusapan ka or naitatanong ka sa kanya, pero hindi niya ipinapakita yung totoong emosyon niya patungkol sa nangyayari sa inyo. Kasi umiiwas siya sa misunderstanding. Posible na ang ilan sa inyo, itong person na tinutukoy, ay hindi pa kayo magkarelasyon, pero nagsiselos na siya. Lalo na sa mga single, di ba nabanggit nga na naging close na kayo ng person. Lumayo itong person na ito sa iyo, pero mas lalo lang siyang nahirapan. Karelasyon mo na itong person na ito or hindi pa man, marami na kayong nabuo na happy memories. Ito yung nagpapalungkot pero ito rin yung nagpapakapit sa kanya, sa totoong feelings niya sa iyo. Pinipigilan ng person na ito yung sarili niyang damdamin. Malaki yung paghanga ng person na ito sa iyo, kaya nahihirapan siya na sabihin na hindi na siya maikipagkaibigan sa iyo or hindi na kayo magkikita. Kaya ang ilan sa inyo, kahit na may mga problem na kinakaharap, ay pinagpapatuloy pa rin yung relationship. At saka meron ding panghihinayang sa person na ito. Ang ilan sa relationship, pwedeng close ito sa person mo or naging kaibigan nyo ng person mo na gumagawa ng hindi magandang kwento para makaiwas sa misunderstanding at pagdududa, mag-usap kayo ng person mo. Ito naman yung cards para sa relationship. Justice, High Priestess, Four of Cups. Itong mga cards sa relationship nyo, meron kang malalaman na katotohanan na merong person na merong hidden agenda, kaya sinisira yung imahe mo o kaya ichinichismis ka, sinisira yung relasyon mo sa kapwa mo man, sa negosyo or sa person mo. Kapag nalaman mo yung katotohanan, ay ikakalungkot mo ito at saka yung person iiwasan mo na. Makakausap mo siya pero hindi ka na magtitiwala. Kumbaga meron ng boundaries. Kapag ka inilaban mo ng patas yung buhay mo, patas din ang desisyon ng langit sa iyo. Sa kalusugan, very positive yung mga cards, lalo na kung meron kang illness, magkakaroon ng healing, o kaya mababalanse mo na yung mga kinakain mo, iniinom, at saka meron ka na ring fitness plan. Kung sa mystical cards, pinakita na hirap ang ilan sa inyo na magkaroon ng baby, ito yung time na magkakaroon ka na ng baby. Hanggat maaari, umiwas sa stress kasi ito yung nagiging dahilan para magkaroon ka ng health issues. Para sa ilang single, naloko ka ng dati mong nakarelasyon at ito yung time na mamimit mo na yung taong nakalaan para sa iyo. Pero dahil nga sa nasaktan ka sa nauna, wag mong hayaan na ito yung maging behavior mo sa ibang tao para hindi sila magkaroon ng maling impression sa iyo. Itong 10 of Wands ay binibigyan ka ng advice na mag-focus ka sa isang direksyon or plano mo.
Kasi ito yung mas madali mong ma-achieve na tagumpay. At kung ano man yung ginagawa mo ngayon o naunang plano ay ipagpatuloy mo pa din. Kasi yung nakalaan sa'yo, babalik at babalik yan sa tamang panahon ng buhay mo, kung malagpasan mo man. Ang ilan naman na nasa relationship, okay lang na magtampo ka kung nagkaroon kayo ng konting diskusyon ng person mo o nagtalo kayo, pero wag mo itong tagalan. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Aquarius, Pisces. Mula noon na magkarelasyon kayo at kahit hanggang ngayon na meron na kayong pamilya, nahihirapan yung person mo na suyuin ka. At ang ilan sa inyo, kahit na nagkakaroon kayo ng alitan ng person mo, hindi nyo naiisipan na maghiwalay. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. H, Y, I, T, O, Q, J, A.